kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa Kinder, yes, lahat ay kasali. Sa Kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes! Ito ang Kinder, yes. Ang Kinder, yes. Magandang araw! Kumusta kayo? Hinihintay ko sina Teacher Aya at Lino. May binili kasi akong merienda. Isang mabango, at mainit-init pa na buko pie. Maraming gumagawa niyan sa Pilipinas. Pero ang paborito ko, yung galing sa Laguna. Kayo, nakatikim na ba kayo ng buko pie? Tignan nyo, nahiwa ko na ito ng pantay-pantay. Handang-handa na para kainin. Pero wala pa sina Teacher Aya at Lino. Habang hinihintay natin sila, sabayan nyo muna ako kumanta. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw, Teacher Uno! Teacher Aya, nandiyan ka na pala. Dala ko na itong mga kutsara at tinidor para sa buko pie. Pero wala pa si Lino. Nasaan na kaya siya? Alam ko na. Habang naghihintay, ihanda na natin ang mga gagamitin natin. Ang mga kutsara at tinidor, pati na rin ang mga plato. Sige, kukuhain ko rin ang mga plato. Mabuti pa, ayusin na natin ang mga ito. Ito ang mga kutsara. At ito naman ang mga tinidor. Magkakaiba ang kulay ng mga kutsara at tinidor. Ano-anong mga kulay ang nakikita nyo? Pula, dilaw, at bughaw. Pwede nating pagsamahin ang mga magkakapareho ng kulay. Pagsamahin natin lahat ng pulang kutsara. Dito naman ang bughaw na kutsara. Dito ang dilaw na kutsara. Dito ang pulang tinidor. Dito naman ang bughaw na tinidor. Dito ang dilaw na tinidor. Ito naman ang mga plato. Magkakaiba rin ang kulay nito. Ano-anong mga kulay ang nakikita nyo? May pula, dilaw, at bughaw. Pagsamahin natin ang magkakakulay. Saan natin isasama ang pulang plato? Sa mga pulang kutsara at tinidor. Itong dilaw na plato, saan natin isasama? Dito kaya? Parang hindi magkakulay. Dito!
Isasama natin ang dilaw na plato sa dilaw na kutsara at tinidor. At syempre, isasama natin ang bughaw na plato sa bughaw na kutsara at tinidor. Ayan, naayos na natin ang mga kutsara at tinidor. Pati na rin ang mga plato, naayos na natin. Mas maayos na tignan, di ba? Opo, maayos na maayos! Lino! Magandang araw, Teacher Uno. Magandang araw, Teacher Aya. Pasensya na nahuli ako ng dating. Magandang araw din sa inyo! Lino, ito na ang buko pie na galing Laguna. Hinintay ka talaga namin, gaya ng pinag-usapan natin. Salamat po! Sa wakas, makakatikim na ako ng buko pie galing sa Laguna. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Teka, naririnig niyo ba yon? Kwentuhan na! Masarap magkwentuhan habang kumakain. Halina! Kwento, kwento, lumapit halina, tayo'y magbabasa. Kwento, kwento, bibig na tahimik, tengang nakikinig. Narito na ang ating kwento, 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 kwento. Narinig niyo na ba ang salitang ipon? Ang ipon ay pagtatago ng pera o bagay para magamit sa hinaharap. Mag-ipon tayo para may pambili o magamit tayo sa ating mga pangangailangan sa hinaharap. May kilala akong mahilig mag-ipon. Ikaw, Lino, nasubukan mo na bang mag-ipon? Opo, subukan ko na po. Nakapag-ipon na po ako ng mga barya. Kayo, nasubukan nyo na rin bang mag-ipon? Sa kwento ko ngayon, makikilala natin si Agoy Unggoy. Alamin natin kung ano ang hilig niyang ipunin. Handa na kayong makinig? Simulan na natin! Kilalang kilala si Agoy Unggoy sa kagubatan. Dahil ito sa kanyang kasipagan. Mahilig siyang mag-ipon ng pagkain. Kaya naman, talagang hindi siya gugutumin. Marami ang humahanga kay Agoy. Pero marami rin ang pinagtatawanan siya. Isa na ang mayang si Mayana na mahilig humiga-higa lang at magsiesta. Alam niyo ba kung anong siesta? Ang siesta ay ang pagtulog tuwing hapon. Ah! Tama. Mabuti ang pagtulog sa hapon. Kaya lang itong si Mayana, mayat maya na lang natutulog. Sabi niya pa kay Agoy, Nako, Agoy, tigilan mo na yung pag-iipon ng pagkain. Mas mabuti pang magpahinga at matulog. natawa lang si Agoy kay Mayana. Naninigurado lang ako, kaibigang Maya. Iba na ang panahon ngayon. Mabuti nang laging may ipon na pagkain. Tinawanan lang ni Mayana ang unggoy. At saka siya lumipad kasama ng ibang ibon. Ang hindi alam ng buong kagubatan, may panganib na sa kanila'y naghihintay. Pangit daw po. Ibig sabihin, may masamang mangyayari. Ano kaya ang panganib na iyon? Tignan natin. Ituloy natin ang kwento. May dumating ng mga illegal loggers sa gubat. Sila yung mga nagpuputol ng mga puno nang walang awa. Sa tahanan ng mga hayop, wala silang tinira. Nang umalis ang mga illegal loggers, ang mga hayop ay galit na galit. Nawalan na sila ng tahanan, nawalan na sila ng tirahan, nawalan pa ng pagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Gutom na ako! Ang sigaw ni Mayana. Buti na lang,
maraming ipong pagkain si Agoy. Ibinahagi niya iyon kay Mayana, pati na rin sa iba pang mga kasama. Pinagsaluhan nila ang naipon ng masipag na unggoy. Nagpasalamat ang lahat sa kanilang bayani. Nangako na kay Agoy sila ay sasali. Lahat ay nagtulungan. Nag-ipon bawat isa. At ang nanguna, walang iba kundi si Mayana. Di nagtagal, muling tumubo ang mga puno't halaman. Sina Agoy at Mayana naging matalik na magkaibigan. Sa tibay ng samahan ni Agoy at Mayana, hindi nila hahayaan ang sinuman na sisira ng kanilang tahanan. Nangako silang ipagtatanggol ang kagubatan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Naalala nyo kung anong inipon ni Agoy? Ikaw, Lino, naalala mo ba? Nag-ipon si Agoy ng pagkain. Gusto ko po gayahin si Agoy unggoy. Kasi po mahilig ako kumain eh. Ayoko rin. Mahilig din akong kumain. Kaya ayokong maubusan ng pagkain eh. Tama ba ang ginawa ni Agoy na ibinahagi ang naipon niya sa ibang mga hayop kahit pinagtatawanan siya ng mga ito nung una? Tama po. Hindi po naging madamo si Agoy. Lalo na sa panahon na kailangan ng tulong ng mga kasamahan niya. At dahil sa kanya, nakita ng mga hayop na mahalagang mag-ipon. Tama! Kayo, gagawin niyo rin ba ang ginawa ni Agoy? Ako, hindi lang ang pag-iipon at pagbabahagi ang gagawin ko. Kagaya ni Agoy, kakain din ako kasama ng mga kaibigan ko. Para sa'yo, Teacher Aya. Ang sarap ng buko pie! Samahan niyo rin kaming kumain. Ang bawat titik ay may tunog. Alam nyo ba ang tunog ng titik ng, titik P, titik R, titik D, titik H, at titik W? Sabi ng NGeng, sabi ng NGeng, lahat ng titik may tunog, sabi ng NGeng. Tulad ng ngipin, ngiti, at nguya. Sabi ng P ay P, sabi ng P ay P, lahat ng titik may tunog, sabi ng P ay P. Tulad ng pusa, puno, at payong. Sabi ng R ay R, sabi ng R ay R, lahat ng titik may tunog, sabi ng R ay R. R, tulad ng rosas, regalo, at repolyo. Sabi ng D ay D, sabi ng D ay D, lahat ng titik may tunog, sabi ng D ay D. D, tulad ng dahon, damit, at doktor. Sabi ng H ay H, sabi ng H ay H, lahat ng titik may tunog, sabi ng H ay H. Tulad ng hikaw, hipon, at halaman. Sabi ng W ay W, sabi ng W ay W, lahat ng titik may tunog, sabi ng W ay W. W,
tulad ng 8, walis, at watawat. Tandaan, ang bawat titik ay may tunog. Ng 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 P R R R R D D D D H W W W W Subukan niyo rin. Hi, Lino! Saan natin ginagamit ang pera? Oo, tama. Ginagamit natin ito pambili. Pambili ng pagkain, ng damit, ng laruan, at iba't iba pang mga gamit na kailangan natin. Pera din ang pinambabayad natin na pamasahe sa jeep, sa tricycle, pati na rin pambayad sa kuryente, sa tubig. Pati sa internet! Tama, Lino. Marami tayong pinagagamitan ng pera. Iba-iba ang pera natin. Ilan sa mga ito ay ang 1 peso coin. Piso po tawag natin dyan, di ba? Tama. Meron ding 5 peso coin, 10 peso coin o 10 piso, at 20 peso coin o 20 piso. Meron din po tayong mga papel na pera, di ba po? Oo, tinatawag naman natin niyong mga bills. Ilan sa mga ito ay ang 20 peso bill, 50 peso bill, 100 peso bill, 200 peso bill, 500 peso bill, at 1,000 peso bill. Marunong ba kayong gumamit ng pera? Ako po marunong! Sige nga, bibili ako sa iyo ng buko pie. Pabili po! Pabili po! Ilan po? 2. 1, 2, 2 hiwa. At ano po ang 2 buko pie? At ito naman ang bayad ko para sa buko pie. Salamat po! Kaya mo na talaga bumili ng bagay gamit ang pera. Para nagpapalitan lang po! Tama, parang nagpapalitan lang. At kapag sobrang binigay na pera na nagbayad, anong gagawin mo? Ibabalik ko po syempre ang sobra. Tama, ibabalik mo ang sukle. Alam nyo, noon wala pang ginagamit na pera ang mga tao. Ano pong ginagawa nila? Ang ginagawa nila noong di pa uso ang pera, nagpapalitan sila ng produkto. Halimbawa, yung isang buong buko pie, kapalit ng 3 pirasong plato. Ang tawag dito ay barter. Para mas gusto ko po yung barter. Bakit naman? Kulong na po kasi itong pera ko, pamalit po ng buko pie. Nako, okay lang yan, Lino. Ibibigay ko naman sa ito ng libre. Iyan pong 2? Hati tayo. Isa sa'yo at isa sa akin. Salamat po, Teacher Uno. Sa tingin ko, kailangan ko mag-ipon para makabili ako mas maraming buko pie. Mabuting idea yan, Lino. Kayo, may gusto ba kayong bilhin tulad ni Lino? Baka tulad niya, gusto nyo rin simulan ang mag-ipon. Alam nyo ba kung anong gagawin natin ngayon? Opo! Bubulot tayo sa Maiwagang Kahon! Ang kahon na nagbibigay sa atin ng kung ano-ano. Pero syempre, kailangan muna natin bigkasin ang mahiwagang tula. O kahon, kahon! Bigyan mo kami ngayon ng sorpresang gagamitin sa aming likhang sining! Uy, ano to? Parang alam ko na kung ano! Oy! Bote! Oo, gamit ng bote.
At mukhang nalinisan na. Oo nga, pero sa halip na itapon, magagamit pa natin ito. May naiisip ba kayo kung paano ulit ito magagamit? Pwede nating gawing alkansya. Alkansya? Yung pinaglalagyan po ng pera para makapag-ipon? Oo, yun nga. Nakakita na rin ba kayo ng alkansya? Yun ang gagawin natin. Handa na kayo? Gagamit tayo ng mga plastic na bote, makukulay na panulat, at syempre, mga barya. Simulan natin sa pagguhit ng mga dekorasyon sa plastic na bote gamit ang makukulay na panulat. Maaari kayong gumuhit ng kahit anong larawang gusto nyo. Pagkatapos, magpatulong sa nakatatanda para butasan ang plastic na bote. Kapag handa na, pwede nyo na itong lagyan ng mga barya. Patingin nga, ganda ng drawing mo ah. At ito na ang ating alkansya. Dito tayo maglalagay ng barya. Bakit po dalawa ginawa niyo, Teacher Uno? Gusto ko kasi sana na dito sa isa, puro barya. At dito naman ay papel na pera. Kaya dalawa yung ginawa ko. Magandang ideya yan, Teacher Uno. Kayo, gusto nyo rin ba ng dalawang alkansya? Parang gusto ko pa gumawa ng isa pa. Kaya lang, wala na tayong plastic bottles. Mabuti pa, maghanap tayo para mapintahan na natin. Para masimulan na po natin ang pag-iipon. Sige, tara na! Teka, sama rin ako! Tara na, Teacher Uno! Pero bago tayo maghanap, magpaalam muna tayo sa kanila. Sana nagustuhan nyo ang mga napag-usapan natin ngayong araw. Ako po, nagustuhan ko ang paggawa natin ng alkansya. Ako rin! Gusto ko nga uli gumawa ng isa pang alkansya. Nalaman ko din po ang mga pera ng Pilipinas. Maganda rin yun! Kayo, anong paborito nyo sa mga ginawa natin? Masaya nga yun! Sa susunod, marami pa tayong gagawin at pagkukwentuhan. Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli! Ang ganda, no? Meron pa ako dito. Meron pa akong jelly na ano parang candy. Masarap yan. Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Munting mga kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa kinder, yes, lahat ay kasali. Sa kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes, ito ang kinder, yes. Ang kinder, yes.